What's up guys? Magandang araw po sa inyong lahat. Ito ang Jupiter's TV, ang inyong kaibigan sa negosyo. No, magandang araw po. Ang ating topic ngayon ay isang makabuluhan at napakagandang topic, market strategy at paano magsimula sa negosyo. Yan po yung ating aalamin. Ito po ay hindi po ito conventional or by book ang aking pagtuturo, kundi by experience, no? Kasi siyempre, wala naman akong kakayanang magtuturo doon sa mga malakihang negosyo na katulad sa iba na ang mga itinuturo, mga gumagamit ng mga pointer yung laser para mga gumagamit ng mga high-tech at saka mga wordings nila ay grabe na, kumbaga pang professional. Dito guys, ang aking ituturo ay pagpasensyahan nyo na hindi po tayo professional. First year high school lang ako, wala din akong natapos sa pag-aaral guys, kundi first year high school. Ang akin more on experience. No, more on experience ang aking ituturo sa inyo. Walang maraming pasikot-sikot, walang maraming ibang mga technical na mga pagtuturo, kundi ituturo ko kung ano yung abot ninyo, no? Kalibel ko lang kayo, no? Kung ikaw ay walang natapos, kalibel lang kita, pareho lang tayo guys. Kung ikaw naman ay ikaw naman ay professional, bababa ka sa level naman namin, no? Ako kasi si Jupiter's TV ay successful naman ako sa pagninegosyo. Kaya ako nagtuturo din. Nagtuturo din ako sa inyo, kundi pagbabahagi sa mga experience ko, paano ako yumaman, no? Kasi marami akong mga sasakyan, SUV. May mga bahay din ako, malalaking bahay. Kaya ako nagtuturo paano ma-achieve ang mga ganun, samantalang first year high school lang naman ako. Yan, ituturo ko sa inyo. Kahit na maliit lang ang kapital sa negosyo, paano mo ma-manage ng maayos. Siyempre, ang Jupiter's TV ang motto ay huwag haluan ng bisyo talaga, no? Kahit anong bisyo, pag ihalo mo sa negosyo, take note, i-shut down ninyo guys, no? Kahit anong turo, kahit gaano ko pa kagaling magturo sa inyo, kung ang tuturuan ko nagbibisyo, no? Nagbibisyo, maraming bisyo, wala, para tayong nagtuturo ng walang kabuluhan, parang useless, no? Kasi ako napakarami ko ng tinuruan Napakarami ko na rin tinuruan. Yung nakinig, nagtagumpay. Yung hindi nakinig, bagsak guys, no? Hinahaluan ng babae, sugal, alak, drugs, sabong, bagsak guys. Bagsak ang patangay, pati ang kapital, no? Yun yung bisyo guys. Kaya unang ituturo ko sa inyo, take note ninyo, unang ituturo ko, number 1 ay ang bisyo. Pag magnegosyo ka, wala, kasi ako galing din ako sa bisyo Nangabarit din ako sa Avenida Santa Cruz, diyan sa Pasay, no? Nanonood din ako sa clubhouse diyan, no? Sa mga kasi sugarol ako Karira kabayo sa Santa Ana at saka sa San Lazaro ang aking bisyo. Sabong, tong-its, no? Baraha, tong-its. Yan yung mga bisyo ko guys, no? Kaya walang mangyayari pag magbisyo ka. Kaya ang ginawa ko, parang nagsawa ako sa mga bisyo na mahaba ng panahon, walang nangyayari, no? Walang nangyayari sa akin. Parang ang ulam ko, lagi akong Lucky Me, laging pakbit, sardinas, itlog, tuyo. Yun yung laging ulam. Pero yung mga masasarap na ulam, hindi ko natitikman yan dahil mahirap nga. Kaya nag-umpisang magbago ang aking buhay, pananaw, na inalis ko ang bisyo. Pag alis ko sa bisyo,
Tapos inaalaala ko yung mga kahirapan sa aking mga magulang, kahirapan sa aking pamilya. Binata pa kasi ako nung nag-start akong magnegosyo, no? So, iyan ang ituturo ko sa inyo, yung alalahanin mo ang kahirapan ng pamilya mo. Pag alalahanin mo ang kahirapan ng pamilya mo at mag-start kang mangarap. Kasi ang pangarap, yun yung mag-motivate sa'yo. Yun yung pinaka-direksyon mo, yung pangarap mo na matupad. Ano ba ang pangarap mo? Pangarap mo magkaroon ng bahay. O, yun. Markahan mo yun. Magandang pangarap yun. Pangarap mo magkaroon ng sariling bahay o sasakyan. Di markahan mo yun. Ako na yung pinaka-halimbawa ninyo na hindi nakaaral pero maraming sasakyan. Hindi ako nakatapos sa pag-aaral pero nakabili ng mga sasakyan. So, kung ikaw ay walang natapos sa pag-aaral, huwag kang malungkot, huwag kang malumbay, huwag mong sisihin ang mga magulang mo dahil may solusyon tayo dyan. No? May solusyon tayo dyan. Marami din namang mga nakatapos, nakagraduate. Kahit isang tuka din eh. Wala rin. No? So, doon tayo sa palakasin ko ang loob ninyo na kayong mga walang natapos, katulad ko, ay may chance tayong makaahon sa kahirapan. Guys, basta unang ituturo ko, ang chance natin na makaahon sa kahirapan ay yung negosyo. Yung negosyo, mamili kayo ng negosyo kung anong gusto nyong negosyo. Yan, pangalawa, di ba, may binanggit ako nung una, alisin mo ang bisyo mo. No? Alisin mo ang bisyo. Kasi pag hindi mo alisin ang bisyo mo, ay doon mapupunta ang mga pinagpaguran mo, no? Sa sabong, sugal o ano paman, babae, mga malas yan eh. So, sunod na step na dapat mong planuhin ay yung mangarap ka. Yung pangarap mo, bahay, lupa, sasakyan. Yan, magandang pangarap yon. Kasi ako, nangarap talaga ako eh. Tapos, dahil sa pangarap mo, mag-giveaway ka doon sa mga bisyo mo. Tapos, plano, ano ba ang magandang negosyo? Ano ba ang magandang negosyo na inegosyo mo? Ito kayang negosyo na to ay maganda? Kung saan medyo lapat ang loob mo na negosyo, yun ang inegosyo mo, guys. Huwag ka rin sabak ng negosyo na hindi mo inaral na mabuti. No? Hindi yung nakita mo yung iba na nagnegosyong ganon, ay sasabak ka. Huwag. Ano ba, titingnan mo, ano ba ang negative side, downside, negative side sa negosyo na to? O di, planuhin mong mabuti. Pag maplano mong mabuti, ito. Katulad ko, nagtuturo ako ng negosyo. Itinuro ko yung mga downside, mga negative, positive side. Ngayon, pag nilalakbay mo na yung negosyo na yon, maghalimbawa ako, pakbit na lang ang ihalimbawa ko, guys. Kasi paborito ko yung pakbit na negosyo dahil dyan talaga ako nakaipon ng pangkapital para maabot ko yung pagninegosyo ko ng mas malaking mga negosyo. Tulad ng nagnegosyo ko ng tuyo, mga malalaking kapital, malalaking mga dyan ako mga nagsisimula sa mga negosyo na yan, pakbit. So, gawin kong halimbawa yung pakbit, inaral ko. Ano yung negosyong pakbit? Paano magninegosyo ng pakbit? Ilalako ko. So, inilako ko yung pakbit. Guys, ano naman ang negative? Ang negative dito sa pakbit, pag tinadtad ko pala ang talong, nasabay dito sa okra, kalabasa, at sitaw, nangingitim siya pag di agad nabibinta. O, downside yun, negative. Kasi pag nakita ng mga customer, luma yan, mapangit. Diba? So, ang ginawa ko sa pakbit, ay huli ko siyang halimbawa, nakapag-repack ako ng 20 piraso. Sikapin kong mapaubos ko sa paglalako yung 20, tapos titigil ako ng mga 20 minutes sa ilalim ng punong kahoy. Gagayatin ko uli yung talong, sabay isasalpa ko sa aking mga nire-repack din ng mga naka-plastic na okra, talong, sitaw, no, kalabasa.
okra, sitaw, kalabasa, sinalpa ko doon. Huli, nag-repack ako naman uli ng... Kasi, yun yung down, mga negative doon. So, nakita ko. So, ganun guys, pinaplano ko. Kaya nagiging successful ako sa pagninegosyo ng pakbit. Kumikita ako ng 2,000, malinis. Yung 2,000 kasi guys, 2,500, maliit para sa akin yan. Maliit para sa akin yan guys. Kaya hindi ako tumatagal sa isang negosyo. Bagaman ang 2,500 malinis ay malaki na para sa inyo yan. Pero para sa akin, maliit yan, payat. Kasi 3 ang katulong ko sa bahay. Mga nagbabantay sa mga anak ko, nagbabantay, nag-aalaga. 3. Magkano ang pasweldo ko sa katulong? 15,000, 12,000. Ang pasweldo ko. So, magkano? Halos 40,000 na agad sa 3 katulong, no? Tagahatid sa eskwelahan, tagalinis ng bahay, tagahatid sa school ng bata, inaalalayan yung bata, taga-alaga ng maliit, gano'n, tagalinis. So, yan yon. Ang katulong ko, 3. 40,000 na kaagad yun. 1,000 plus na kaagad. Ipagkain, expenses ko sa bahay. So, payat yung 2,500. Kaya, para sa akin, naliliitan na ako sa ganyan. Pero, noon, para sa akin, malaki na yan. Para sa akin, malaki na yan. Compare sa namamasukan ka. Dahil 600 lang kung namamasukan ka. Pag ikaw kasi, guys, ito, tips ko sa'yo. Pag ikaw kasi sanay na sa malakihang income, ay iniiwan mo na yung mga, hindi ka na masaya sa mga ganong income na 3,000, malinis sa isang araw. Dahil malaki na ang expenses mo din sa bahay eh. Malaki na, marami ka ng ano. Kaya ganon ang aking kalagayan, no? Ganon ang negosyo ko. Pero para sa mga maliliit na nagsisimula sa mga negosyo, pakbit, napakagandang negosyo. Kikita ka 2,500 malinis. Alisin mo yung 1,000 para sa expenses mo sa bahay. Yung 1,500 i-savings mo. 45,000 yun, isang buwan. Malinis. 45,000. Kasi sa pakbit guys, bibinta ka ng 4,000, 5,000 sa buong maghapon, ay meron ka ng net dyan na 2,500, no? 2,500, malinis na, labas ang kapital. So, yung 45, yung 2,500, alisan mo ng expenses yun sa bahay, 1,000, may 1,500 ka. So, yung 1,500, 45, isang buwan yun. So, 10 buwan, 450 sa 10 buwan. Oh, sa 20 months, 900,000. Oh, sa 2 taon, milyonaryo ka na guys. Ganun ang expectation ko. Pero ganun ako mag-isip. Pero hindi ganun kadali na parang may sacrifice. Normal 'yon. Hindi ganun na parang 1 taon, 2 taon milyonaryo na. Marami kang sakripisyong gagawin. Tips ko sa iyo 'yan. Marami kang sakripisyo. Siyempre, may pangarap ka, sabayan mo ng sakripisyo. Sa pakbit, pwede kang mamilyonaryo 2 taon lang. No? Pinakitaan ko kayo ng computation. Siyempre, may hirap. Magising ka, 4:00 madaling araw. Kung kaya mo yun, dahil sa pangarap mo, gawin mo. Ako, 3:00 ako madaling araw, nagigising. 11:00 ako natutulog. 4:00, 3:00, gising na ako, nagagayat na ako. Pag halos 2 oras mahigit ako nagagayat, nagpa-plastic, nagtitimbang. Pag ganun sa araw, 6:00, pag sikat ng araw, 6:00, naglalako na ako, sigaw ako ng sigaw. Ma'am, pakbit kayo dyan ma'am, mura lang, ito, fresh na fresh, kahihiwa lang. Guys, tumitigil ako sa paglalako 10:00, 11:00 ng tanghali. Ang benta ko 3,000. Ang benta ko sa kalahating kilo. Ang benta ko sa kalahating kilo, 30 ang balot. 60 ang kilo. Pag bibili naman sila sa palengke, alos ganun din ang presyo. Pero ang kagandahan, ikaw ang lumapit sa kanila. No? So, iyon ang kagandahan. Lako. Yung paglalako, iyon yung napakaganda. So, bumibenta na ako, umaga pa lang 3,000.
Tapos pagkahapon, pag uwi ko alas 11, alas 10, pahinga ng kaunti, tapos matulog ako isang oras, no? Matulog ako isang oras, tapos after matulog, gayat naman hanggang alas 4. Lako naman, guys. Maglalako naman ako, no? Hanggang alas 5 ng hapon, alas 6 ng hapon. Lako sa mga bahay-bahay. Tapos pagkagabi, alas 6, nasa gilid na ako ng kalsada, daanan ng tao, nagagayat ako, gayat. Ang mga dumadaan, guys, na-encourage silang bumili. Ang daming bumibili. Nakakabenta ako 4,000 sa hapon lang yun, guys. Kaya bumibenta ako 7,000. Ganun ako kalakas. Yung binanggit ko sa inyo 2,500, pinakamababa na yun, guys. Pinakamababa na kita ko yun na malinis, no? Kasi kumikita ako 3,000, 3,500. Ganun, hindi pare-pareho. Pero ang tips ko kasi sa inyo, guys, no? Ito, take note, shut down ninyo. Ilista, kuha kayo ng bond paper, ilista nyo. Dapat magtinda kayo anuman ang panahon. Umaraw, umulan, bumagyo, magtinda kayo. Bakit ang expenses nyo, yung sinasabi, yung itinuturo ko sa inyo sa management. After ninyong mapanood tong video na ito, guys, panoorin nyo yung isa kong video, yung budget management. Para kung papasok ka sa negosyo, hindi ka mabankrupt. Napaka-importante nun, guys, na mapanood mo yung budget management na itinuturo ko para hindi ka babagsak. Pag meron ka nun, malabo, napakalabo na babagsak ka, guys, no? Malabo na babagsak ang negosyo mo pag nandoon ka sa itinuturo ko na pag-budget management. After mong mapanood itong video na ito, panoorin mo din yung aking video na budget management, no? Para hindi ka mabankrupt, kasi iyon yung pinaka-pattern mo. Iyon, may babantayan ka doon, guys, na pinakamahalaga. Kaya panoorin mo, sacrifice ka, siyempre. Huwag kang patamad-tamad manood sa akin. Huwag kang patamad-tamad, kasi solusyonan nga natin yung kahirapan mo sa buhay eh. Puputulin nga natin yung matagal mo ng daladalang paghihirap. Sa pira, paghihirap, gusto mong makaahon. Tapos patamad-tamad ka manood sa akin, nabuboring ka. Eh hindi ka habang buhay ka. Bakit? May taong magbigay sa'yo ng positive motivation sa iyo. Hindi mo bigyan ng halaga, habang buhay ka nga na magiging ganyan, no? Lubog sa kahirapan. Pero pag panoorin mo ko, tapos bigyan mo ng oras, tiyagain mo lang. Konting tiyaga. Marami kang matutunan. Kasi ako, guys, milyonaryo ako eh. Milyonaryo ako na barado ilong ko. Pasensya na kayo ha. Medyo naulanan kasi ako kahapon. Milyonaryo ako. Marami akong pera. Marami din akong mga sasakyan dahil sa pagbibindor. Dahil sa pagbibindor kong magsimula. Ngayon kasi marami akong mga negosyo, no? Marami akong mga negosyo. Meron akong construction, Jupiter Development, one person corporation, no? Meron akong mga construction na gumagawa ako ng mga bahay, gumagawa ako ng mga multi-purpose o ano pa mang ipapagawa, mga ano, guys. So malakihan po yan, guys. Yung nagbibenta ako ng industrial ceiling fan na yung tag 800,000 ang isa, no? Isa lang, yung parang helicopter. I-install yun sa mga gymnasium. Yun, negosyo ko yun, guys. Nag-install din ako ng mga solar, no? Mga solar, 10 million, 5 million, 7 million, 10 million, 20 million na mga solar sa isang warehouse, factory. Nag-i-install din ako ng mga data, structural cabling, yung mga call center, wawiringan yan, lalagyan ng mga internet. Yan ang mga negosyo ko ngayon, guys. Marami akong mga negosyo. Kaya, pero saan ako nagsimula? First year high school lang naman ako. Sa pagbibendor, di ako makapasok dyan sa mga ganyang negosyo kung wala akong kapital. Wala akong kapital. Saan ako kumukuha ng kapital? Sa mga maliliit. Ganun kasi, guys, tips ko sa inyo. Pag ikaw kasi nasanay ka sa mga pagninegosyo na,
ang isip mo, lalawak yan. Ano ba ang mas magandang negosyo? Ito, try ko to, try. Kung ikaw ay may pera na, may pangkapital ka na, mag-aano-ano ka na, magaganon ka, maglalaro-laro ka na lang sa mga negosyo. Ano ba ang magandang negosyo? Ano ba ang pwede to? Kung may pera ka, madali lang sa'yo dahil may kapital ka. Diba? So, siyempre, kayo na tinuturuan ko na mga mahihirap, walang anuman. Itong pagtuturo ko, para to sa mga mahirap. Yung mga mayayaman, hindi po kayo kasali dito sa mga pagtuturo ko. Kasi mayayaman kayo, tapos mga graduate pa kayo. Ang mga tinuturuan ko lang, ang mga inaabot ko lang dito ay yung mga mahirap. Yung mga katulad ko na mga parang nawala na ng pag-asa, yung feeling ko parang habang buhay na akong maghihirap, habang buhay na ganun ang aking kalagayan. So, yung mga ganong pananaw, yun yung aking sakluluhan sa mga sa aking mga pagbablog ng about sa negosyo, no? Ang negosyong mga dinaanan ko, napakarami. Tinuro ko. Yung kombinasyon ng mantika na bagsak-bagsak, napakalakas na yung isang, kaya nga ako nakaipon na nagko-construction na ako ngayon. Dahil marami ako, million din ang mga naiipon ko, guys, sa mga pagbibindor. Nakabili nga ako ng beach resort no? Yung nakabili nga ako ng beach resort, 22 million. 22 million. Marami akong mga property nabibili sa mga pagninegosyo. So, kaya ako nagnegosyo na mga ganon. Saan ako kumukuha ng pera? Di siyempre, nagsimula ako sa mga maliliit hanggang sa nakakaipon, palaki ng palaki yung aking mga naiipon. Pag malaki kasi na ang pera mo, may mga milyon ka na sa bangko, ang isip mo, papasok na doon sa mga malalaking negosyo. No? Nagnegosyo ako, tracking. No? Tracking. No? Tracking, maraming sasakyan. Pag sinabing tracking, mga L300, ang mga sasakyan na ginagamit ko sa pagta-tracking. No? Marami akong mga pinagdaan ng mga business, guys. Pero siyempre, saan ba ako kumukuha ng pera? Sa pagbibindor, nagsimula ako na hinahabol ako sa mga, nagtitinda ako ng calamares, nagtitinda ako ng tuyo, ikinarga ang aking mga paninda, ikinarga sa mga traffic enforcer, pinapakain sa bahay ampunan, mga kalinga, pinapakain. So, ganun ang mga na-encounter ko. Kaya hindi rin biro na maabot ang aking pangarap dahil marami din akong dinaanan sinuong na-encounter na nilalagpasan ko. Hindi ako nagninegatibo. Atake pa rin ako ng atake. Dapat meron kayong ganong pananaw na hindi kayo mawala ng pag-asa. Magmamakaawa kayo. Pag nahuli kayo sa traffic enforcer, nakasagabal kayo, nahuli kayo, magmamakaawa lang. Mapakiusapan naman ang mga yan Meron, pag hindi napakiusapan, so lipat kayo ang ibang pwesto. Kasi wala naman akong ibang matatakbuhang negosyo, kundi magbibindor. Di naman ako galing na ako sa pamamasukan, janitor, wala rin naman akong naipon. Baon pa ako sa utang, puro mga mababang klase pa ang nakain ko. Pero pag nung nagtinda ako, nakakain na ako ng mga masasarap, no? Mga nilagang baka, nakakain ko na. Yung mga ibang mga pagkain na mga masasarap, nakakain ko na, guys. Dahil sa pagninegosyo. Kaya, kung kayong mag-asawa, nagbabala kayong magnegosyo, planuhin ninyong mabuti kung ano ba ang negative dito sa negosyo na to. Maganda kung ang napili ninyong negosyo dito sa itinuturo ko, ay itinuturo ko na yung mga negative side, positive side. No? Lalo na yung pakbit. Yung pakbit kasi pinupush ko talaga, guys, dahil maliit lang ang kapital. 3,000 pwede ka na mga kapital. Tapos lako, ikaw na asawa, alas 3 gising na kayo. Magtulungan kayong mag-asawa. Kahit kung wala kayong motor, planggana lang muna. Kung nangungupahan kayo sa matataong lugar, nasa sentro kayo, yung inuupahan nyo, punuin nyo ng
O limbawa, nakadiskarte kayo ng 5,000, ibilin yung kalabasa at saka sitaw, talong, okra, tapos gayatin ninyong mag-asawa. Tulong kayo, tapos balde lang na malaki, pasanin nyo. Ikaw, lalaki, pasanin mo. Ikaw, babae, magpasan ka rin, maglako din, dalawa kayo. Tapos pag uwi, gayat uli kayo. Magtutulungan kayo, millionaire ang labas nyo, guys. Ganun naman kasi sa pangarap eh. Sa pangarap, pag may pangarap ka, may susuungin ka na hirap. Masarap kasi gastusin yung pira na galing sa pinagpaguran mo. Galing sa mahihinayang kang ibisyo. Manghinayang kasi pinagpaguran mo eh. Pero pag pira sa mga mabilis mo lang okay lang sa'yo na mawala dahil mabilis lang na dumating sa'yo eh. Yun ang advantage sa pinagpaguran mo. Mapigilan mo rin yung paggastos sa mga walang kabuluhang bagay o sa bisyo dahil pinagpaguran nyo. Ma-solve ang problema nyo. Kung ikaw, mag-asawa kayo, wala kayong trabaho, magnegosyo kayo ng pakbit. Magnegosyo kayo ng pakbit. Mag-asawa kayo, wala kayong trabaho. Mangutang kayo ng 10,000. Magandang kapital yon. Punta kayo sa mga malalaking palengke, tapos yung nag-supply sa palengke, doon kayo bibili. Madaling araw yon sa labas ng palengke. Mamili kayo, tapos gagayatin ninyong mag-asawa. Maglako kayong dalawa ng pakbit. Ang pakbit, practical yan. Practical na ulam yan na kailangan sa mga tao. Mayaman o mahirap kumakain ng pakbit. Maglalako ka. Maglalako kayo. Planggana, magdala ka ng 30 na balot. Ikaw na lalaki. 30, 15 kilos yun. Kasi 30 na balot, 15 kilos, kalahating kilo ang isang balot. So 30 na balot, 15 kilos, magaan 'yun. Kasi sanay ako kasi maglalabong ako doon sa amin sa probinsya nung bata pa ako eh. Sumusuyod kami doon sa mga kakawayanan, nangunguha ng labong. Tapos pinapasa namin 'yan, nilalako sa Usami City, no? Mga bahay-bahay. Kaya sanay ako sa mga ganong strategy pag ninegosyo. 10 years old pa lang ako. So, ganun guys. Kung mag-asawa kayo, magtulungan kayo. Meron kayong 10,000, mangutang kayo sa Bombay. No? Maganda. Tinuro ko rin sa aking YouTube channel. Panoorin nyo. Yung ang pamagat ay mas maganda utang ang kapital mo. Kasi ang utang, yun yung nagpupursige sa'yo na magsikap ka. At napakaliit lang ng tubo pag utang. 10%, kung mangutang ka ng 10,000, 1,000 lang yun sa isang buwan. Napakaliit lang. 1,000, magkano sa isang araw? Magkano lang yun sa isang araw? 30 pesos lang, mahigit 35 pesos lang. Ang kaya mo nang kitain doon sa 10,000 ay 2,000, mahigit 2,500 isang araw, malinis. Kung bawasan mo lang yung 35, ibayad mo doon sa interest ng inutang mo sa 10,000. Diba? Nagets ninyo? Huwag kayong matakot mangutang. Kasi ako, umpisa ko din mga nagnegosyo, ay nangungutang din ako. No? Nangungutang ako million. Nangungutang ako pag may project ako, 3 million. May project ako, 20 million. Nangutang ako 5 million, 4 million, 3 million. Nangungutang ako para pandagdag kasi meron pag mga malalakihan na kasing negosyo, matagal makasingil, ganon. Tapos, ganon guys, ganon lang. So, nangungutang din ako. Kaya ako nag-i-encourage na mangungutang ng 10,000. Maliit lang ang interest yan. 35 pesos isang araw lang kung 10%. Yung 10,000 mo, pag sundin mo lang ang step by step sa pagtuturo ko, tutubo ka ng malinis 2,500 araw-araw sa negosyo na pakbit. Kaya kung mag-asawa kayo, magnegosyo kayo ng pakbit, no? Magnegosyo kayo ng pakbit, tapos halimbawa, yung meron kang anak 10 years old, 15 years old o 12 years old, iiwan mo doon sa kanto, maglatag, magsapin ka ng sako, mag-iwan ka ng 10 balot doon, no? Doon pabantayan mo sa anak mo. Tapos kung 2 anak mo, doon naman sa kabilang kanto yung isa. Mag-iwan ka rin ng 10 balot. Habang ikaw naglalako, yung isang lalaki din, iwan ko lang. 1 taon mahigit milyonaryo na kayo.
Pakinggan nyo lang. Kaya nga, iyan yung mga tinuturo ko na parang imposible para sa iba. Kasi, napasukan sila ng negatibo, guys. Ako kasi, hindi obra sa akin ang mga negatibo eh. Hindi obra sa akin ang mga negatibong komento kasi think positive ako palagi. Kasi pag mag-negatibo ka, halimbawa, maraming mga negatibo, bigyan ko kayo ng isang mga negatibong komento. Ayaw ko magtinda ng itlog, meron ng mga nagtitinda sa tindahan. Meron na. So, hindi ka nagagalaw kasi nakita mo na, negatibo ka na eh. Hindi ka na magtitinda ng itlog ngayon. Hindi na ako magtitinda ng mantika kasi may kinukuhanan na sila. Mga tindahan dyan, may kinuhanan na sa palengke na mantika. Hindi na ako magtitinda. So, hindi ka nagagalaw dahil naunahan ka ng negatibo. Iyon yung lalabanan mo sa sarili mo, guys. Yung pagiging negatibo mo, hindi yun nakakatulong sa'yo para ikaw ay makaahon sa kahirapan. Para ang pangarap mo ay matupad, hindi nakakatulong yung pagiging negatibo. No? Pag negatibo ka, hindi ka na, hindi ako magtitinda ng pakbit. Nakakahiya. Negatibo yun. No? Pinapakita ko sa inyo yung mga negatibo. Hindi na ako magtitinda. Nakakahiya. Dati akong maganda ang suot. Nasa mall ako tapos maglalako ako ng tuyo. Guys, huwag kang mahiya. Negatibong komento yun. Pero alam nyo ba, pag ikaw nasa mall, tapos maglalako ka ng pakbit, kikita ka ng 2,500 malinis isang araw. Bibinta ka ng 4,000 mahigit, 5,000. Pinakamababang kita mo doon, 2,500 net. Imaginein mo, magkano sweldo mo sa mall. Binigyan lang kita ng idea. Dinoble ng 5 bisis. Dinoble ang 5 bisis ang sweldo mo. Ano ang kapalit? Yung huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya. Bakit ka mahiya? Hindi ka naman nagnanakaw. Hindi naman masama yung gagawin mo. Hindi naman masama yung gagawin mo. Bakit ka mahiya? No? So, umpisa, mahiya-hiya ka. Pero, makasanayan mo, guys. Magiging bili na kayo, pakbit. Guys, lahat ng mga bahay dyan gusto pakbit. Tandaan ninyo yan. Kaya napakagandang negosyo pakbit. Pinupush ko talaga yan. Kaya nga sabi ko, mamilyonaryo kayo sa pakbit. Mamilyonaryo kayo sa pakbit. Halos 3 buwan din ako nagnegosyo ng pakbit. Na kumikita ako 2,500 pinakamababa. Pero dahil sa laki ng expenses ko, swap ako ng negosyo. Iyon yung barbecue kasunod. Barbecue. No? Barbecue. Nasa topic ko na yung barbecue, na itopic ko na. No? Nagnegosyo ako ng pakbet kasi 2,500, 3,000. Pero hindi sapat dahil siyempre pag maano ka na kasi, sanay ka ng kumita kasi ng malaki, medyo may maluho ka na rin eh. Medyo maano ka na din sa mga mamahalin na rin yung mga gusto mong pagkain. Guys. Kaya ganun. Tapos mga anak mo, gusto mo abundant na rin, no? Ayaw mo madaanan ng mga anak mo yung hirap na nadaanan mo, kaya bibili mo rin sila ng mga maabundant din na mga bagay, no? So mga ganun, guys. Kaya 3 buwan, guys, hindi ako bumababa sa 2,500 net, no? Namamalingki ako dito sa Binyan, Laguna. Diyan ako namamalingki. Tapos nilalako ko, gayat. Tantad, medyo pagod. Oo, nandun yung pagod. May pangarap ka. Hindi ka dapat aayaw dahil sa pagod. No? Hindi ka dapat aayaw dahil sa pagod. Yun yung mga negative doon. Guys, maisip mo, nakakapagod yan. Madaling araw, gising ka na, mamalingki. Ang pamalingki, yun, 10,000 mo, guys. Mapaubos mo yan, mga 4 na araw din. Mga 4 na araw mo, mapaubos yung 10,000. Halimbawa, namili ka, halagang 10,000. Mapaubos mo yan 10 araw. 4 na araw. No? Mapaubos mo yan 4 na araw, 5 araw. No? Yan yung computation mo. Mapaubos mo yan. So, pag may 10,000 ka, once a week ka lang mamimili. Diba? Yun yung kagandahan doon. Tapos tulong-tulong kayong mag-asawa. Magtulong-tulong kayo. Lalaki, tigil mo na yung construction mo.
Kung meron kayong 10,000, mga pital kayo sa pagpapakbit. 2,500, pinakamababa. Ako lang yun mag-isa. Kung magpatindahin mo asawa mo, maglalako din. Tapos, anak mo, iiwan mo sa may kantong daanan ng tao, maglatag ng sako, mag-iwan ng 10 balot. Tapos yung isang anak, ay, sabi ko sa inyo guys, 1 taon lang mahigit, milyonaryo na kayo. Basta pagkatapos nyong panuorin itong video na ito, panuorin nyo yung management ng budget. Kasi kailangan importante yun eh. Hindi kasi pwedeng gastos na lang din kayo ng gastos na hindi kayo nakapattern. Kailangan may diagram kayo. O pattern, paano gumastos ng pera. Paano. So, ang pinaka-diskarte talaga ng Jupiter's TV, huwag mong haluan ng bisyo. Una, ang bisyo pwedeng mawala sa'yo. Pati kapital mo mawala on the spot sa araw na yun. Kaya pag ginahaluan mo, yung babae malas yan. Kung lalaki ka na nagnegosyo, nang bababae ka, may asawa ka, mamalas yung negosyo mo. Kung ikaw naman ang babae, nagninegosyo ka, tapos nanlalalaki ka, may asawa ka, nanlalalaki, malas yun. No? Mamalasin ang negosyo mo sa mga ganyang gawain. Nanigarilyo, nag-iinom, yung nag-iinom, tatamarin ka, pag nalasing ka, tatamarin ka, di ka makapagtinda kinabukasan. No? May amat ka pa, may hangover ka pa, tatamarin ka, diskarel ang pangarap mo. Kaya huwag mong haluan ng inom. Alang-alang sa pangarap mo guys, iatapon mo lahat yan. Yung mga bisyo. Alang-alang sa pangarap mo. Kasi napakasarap eh. Halimbawa, paano kung nagkasakit ka, wala kang mapagkunan? Diba? Wala kang kaya, napakahirap ng kalagayan mo ngayon. Na-imagine ko kalagayan mo ngayon, yung kakainin mo, hapunan mo ay pinagpaguran mo buong maghapon, kakainin mo sa hapunan. Nakakapagod yun. Yan yung tawag na isang kahig, isang tuka eh. Yung kakainin mo mamaya, hahanapin mo ngayong araw. Paano kung may sakit ka, di ka makahanap ngayong araw, di walang kakanin mamayang ano. Yan ang mga na-imagine ko dahil sanay ako sa hirap eh. 12 kaming magkapatid, yung kanin. Yung kanin na mais, ginagayatan ng kamuting kahoy. Hinahaluan para dumami, lulubo, magkasya sa amin. Sobrang dami namin. Kaya, ganun guys, itinuturo ko sa inyo na paano makaiwas sa kahirapan. Alisin ang bisyo, mga pital, diskarte kayo. Diskarte kayo. Jupiter, namigay ka naman ng kapital. Di ko naman lahat nabibigyan eh. Pailan-ilan lang, yung naswertihan lang. Sa dami ng naghihirap, sa dami ng kailangan ng kapital. So, itinuro ko na, mangutang kayo sa Pumbay. Mangutang kayo 10%, pautangan. Tapos sundan ninyong mabuti ang step by step para hindi mapunta sa walang kabuluhan yung inutang ninyo. Ha? Ganun guys, mangutang kayo tapos atake ka agad. Plano, atake. Atake tapos yung sinasabi ko, umulan, umaraw, bumagyo, magtinda. Panuorin nyo, please lang. Panuorin niyo yung management, budget management na itinuro ko. Pag meron kayong ganun guys, never kayong mabankrupt, never kayong babagsak. Sundan nyo lang yun, iyon ang pinaka-guide ninyo. Pag mayroon kayong 10,000, magnegosyo kayo kaagad, tapos i-attach ninyo yung budget management na itinuro ko na sa YouTube. Huwag kayong magnegosyo pag hindi kayo manood doon. Kasi babagsak at babagsak. Marami kayo, malingat kasi kayo guys. Malingat kayo. Pag hindi nyo mapanood yun, malingat kayo, babagsak din kayo. Kaya napaka-importante na mapanood ninyo ang budget management na itinuro ko. Iyon yung pinaka-pattern ninyo sa pagninegosyo. Hindi kayo malabo pa sa ilog Pasig na mabankrupt kayo guys. Pag meron kayong ganun, sinasabi ko sa inyo. Iyon ang ini-implement ko sa sarili ko na meron akong ganun. Ay, hindi ako bumabagsak, dire-diretso. Bakit? Nababantayan ko eh, side by side, alam ko. Negative side, positive side, alam ko. No? So, ganun lang guys. Ang Jupiter's TV, nagsasabi sa inyo na huwag ninyong haluan ng bisyo. Marami dyan mga nagtitinda ng fishball. Karamihan ito, trivia lang, advertise. Yung mga nagtitinda kasi dyan, guys, bisa aking mga
experience na mga kasamang vendor, na mga katabing vendor sa pagtitinda ng sa mga gilid-gilid ng kalsada. Bis sa aking mga nakita, observe, mga addict guys, prangka na pagkaistorya, prangka na salita, mga addict, drug addict, babae, sugal, bisyo. Iyan po. Kaya kayo, kung makakita kayo nagtinda ng fishball, hindi yumaman, wag mo siyang tingnan guys nang ganun lang na nagtitinda. Yan naman ang negosyo. Yun yung mga sinasabi kong negatibo ka kaagad. Yun yung mga negative side na bumara agad sa pangarap mo. Titingnan mo, siyasatin mo. Ano ba? Baka ngayon mo lang dinalaman dahil sinasabi ko. Ano ba? Nagnegosyo siya ng pakbit. Nagnegosyo siya ng fishball. Pero bakit hindi siya yumaman? Taliwas doon sa sinabi ni Jupiter's TV. May kulang ka. Susuriin ko muna ito. O di susuriin mo. Ano ba ang bisyo nitong taong to? Pakiramdaman mo. Pag nalaman mo na may bisyo, tiyak guys, yun ang dahilan. Bagsak siya. Gapang. May bisyo siya, sugal, o di babae, o di ano. Kaya, pag magnegosyo, marami akong nakikitang nagninegosyo na walang bisyo ng fishball. Umaabot ng 20 yung cart niya. Umaabot ng 15. Nung hinaluan niya ng bisyo, bumagsak siya guys. Bumangkrap. Karamihan ng mga nagtitinda dito sa Metro Manila, Binyan, Laguna, mga guys, yup-yup ng sigarilyo, tapos nagiinom paggabi, tapos ng babae, alak, nagsusugal. Kaya ganun guys. Ganon. Kaya itinuro ko sa inyo, hindi dahilan na nagnegosyo sila ay matumal. Kumikita sila ng mga malalaki. 2,000 pinakamalinis buong maghapon nila guys. 2,500, 3,000. Yung iba nga, yung mga nakahanap nga ng magandang pwesto, 3,500. Malinis, bumibinta ng 6,000, 7,000 yan. No? Kalahati kasi ang tubo sa pagninegosyo. No? Kalahati. Kaya yung sinasabi kong manok, kalahati ang tubo. Totoo yun. Totoo yun. Itatapik ko next week, next day yan, next other day. Itatapik ko yung mga kitaan dyan. No? Yung ituturo ko muna ngayon, yung mga babantayan ninyo. Yung tutukan ko muna itong bisyo. Kasi pag nagbisyo ka guys, ihalo mo sa negosyo mo, babagsak ka. Yung mga nakita nyo yung nagtitinda dyan ng fishball, nagtitinda ng mga mani, karamihan dyan addict. Huwag lang kayong maingay sa kanila. Karamihan dyan guys, addict, sugarol. Yan yung bisyo. Ako na mismo ang nagsasabi sa inyo. Karamihan dyan, addict. No? Bisyo or babae. Sabungiro, karamihan. Kaya hindi umasinso. Kaya ikaw, siya nga, nagtitinda, ganun pa rin ang buhay nila. Tingnan mo muna, ano ba ang lifestyle niya? Kasi pag ang lifestyle niya nasa binabanggit ko, ay, alam mo na kaagad, tama si Jupiter's TV. Ang lifestyle pala niya sa bungiro, hindi talaga aahon kasi sabi nga ni Jupiter's TV, malakas kumita yan, pero bakit hindi yumaman? Ang lifestyle pala niya sa bungiro, ang lifestyle pala niya, drug addict. Hindi doon napupunta ang malaking percent ng kita niya. Imbis na makaipon para sa kinabukasan, hindi naipon, napupunta sa bisyo, sugal. Sana natutuwa kayo guys sa aking mga sinasabi. Bihira lang kasi yung ganito na milyonaryo magtuturo ng mga maliliit na negosyo para sa mga mahirap. Para akong nagiging teacher ninyo yung mga mag-asawang walang trabaho o mga mahirap. Para akong teacher ninyo na kung pakinggan ninyo, maganda ang kinalabasan guys. Hindi ko naman kayo turuang magnakaw Hindi ko kayo turuang magnakaw para yumaman. Tinuturuan ko kayong magbanat ng buto, ang tawag dyan, magbalat ng buto, magbabanat mayon. So, tinuturuan ko kayo paano mag-sacrifice sa paghahanap buhay. No? Yung mga pinagdaanan ko, sinishare ko sa inyo, napakasarap. Ako na mismo nagsabi. Masarap yung mabibili mo yung gusto mo. Gusto ng anak mo, mabili mo. Damit ng anak mo, mabili. Baka nga ngayon, mga anak mo walang damit. Baka nga ikaw, panty mo, hindi na
Paulit-ulit lang yung dalawang panty mo. Labhan mo lang hanggang sa butas-butas na. Dahil sa kahirapan. Brief mo ng asawa mo, baka hindi na nakakabili. Bakit? Kung namamasukan kayo sa minimum wage, gapang kayo araw-araw dyan. Pang-survival lang yan. No? Namamasukan ang asawa mo ng construction. Makakain lang kayo. Okay na yun. Pero dapat ang pananaw natin, ang motto natin, dapat makakaipon para sa kinabukasan. Kasi kung ang pananaw, makakain lang tayo, okay na. Hindi, wag mo gawing motto yun. Sapat na, okay na. Dapat makakaipon kayo. Paano kung nagkasakit anak mo, di para kang nagpapalimos? Paano kung nagkasakit ka na ikaw ang breadwinner, naghanap buhay? O di, gapang ka ngayon, maraming problema. Kaya ngayon pa lang, malakas ka, maliksi, magnegosyo ka. Nasa negosyo ang pera, guys. Ang pirang pantupad sa pangarap mo, nasa negosyo. No? Namasukan ka, janitor, minimum wage, 600. Inamamasahe ka, pagkain ng pamilya mo, anak mo, gapang ka dyan. Pero pag nagnegosyo ka, makakaahon ka sa kahirapan, gaganda buhay mo. Masarap ang buhay pag may negosyo. Ang negosyo may pag-iingat. Ang negosyo dapat iingatan at may pattern ka. Meron kang dapat titingnan. Basta wag lang yung haluan ng bisyo. Inuulit, labis na sa topic na to, ilang bisis na ako nagbanggit ng bisyo. Ha? Kasi pag hinahaluan mo ng bisyo, useless. Walang kwenta ang pagtuturo natin. Kung pag ninegosyo mo, haluan mo ng bisyo, walang kwenta ang ating pagtuturo. Wala ding kwenta ang pagninegosyo mo. Isang kahig, isang tuka ka pa rin. Marami na ako. Sabi ko nga sa inyo, kapatid ko, mayaman na sana, milyonaryo na. Milyon-milyon na ang pirang itinapon. Bakit? Sumunod sila sa yapak ko ng pagninegosyo tuyo. Pero mga multimillionaire na sana sila napupunta sa bisyo, guys, sabong. Adik na adik sa sabong. Ilang bisis ko na rin tinulungan. Nakakasawa din tumulong na mapupunta lang din naman sa sabong. Kaya hindi ko na sila tinutulungan. Tumutulong ako pag nagkasakit. Kailangan dalhin sa ospital, tutulong ako. Pero yung alam ko na nagsasawa na ako sa binigyan ko ng mga motor para pang negosyo. Binigyan ko ng kapital, napupunta sa sabong. Kaya walang guys, walang mapaparoonan pag magnegosyo ka na may halong bisyo. Pag sawayin mo, i-insultuhin ka, hindi mo na mapira ang ganon. So, kaya tatahimik na lang ako ngayon. Di na ako nakikialam. Pero, dapat itaga ninyo sa bato, guys, na pag magnegosyo ka, haluan ng bisyo. Gapang ka. No? Gagapang ka sa kahirapan. No? Sana, bago kayo magnegosyo, guys, mapanood ninyo yung budget management na itinuro ko. No? Mga itinuro ko. At saka yung strategy sa pagmamarket ng mantika, napakaganda nun, guys, mantika, no? Tindahan, no? Magmamarket ka sa mga tindahan, bagsak-bagsak sa mga tindahan, no? Ganun din ang itlog, bagsak-bagsak sa mga tindahan, no? Tapos kuhanin mo yung mga number, tinapi ko naman kasi yung mantika panoorin nyo na lang. Kung gusto nyo ang negosyong mantika, panoorin nyo na lang. Kung gusto nyo naman yung negosyong pakbit, nandyan din. Itinuro ko na din. Kung gusto nyo naman ang anong barbecue, itinuro ko din. Panoorin nyo na lang para makaano-ano kayo kung anong gusto nyong negosyo. Tapos, pag may napili na kayong negosyo, panoorin nyo yung budget management bago kayo sumabak, guys. Para hindi kayo may pattern kayo. Hindi babagsak ang negosyo mo. Guys, salamat po. May sakit kasi ako kaya hindi ako bunga-bunga sa pagsasalita. Kalma-kalma lang ako. Guys, no? Kasi barado ilong ko. Naulanan kasi ako kahapon. So, ganun lang, guys. Tiis-tiis lang. May awa ang Panginoon.
makasurvive ka din. Basta sundin nyo lang, wag lang kayo mag-negative. May mga nag-negative sa mga comment, sa mga post ko, bayaan mo sila. Nakano ka, direkta ka doon sa pag-iisip mo na positive. Kasi pag mababasa mo mga negatibo, yun yung panghadlang para hindi ka makapagnegosyo. Ganun lang, mananatili kang gapang. Guys, ha? Basta si Jupiter's TV, walang bisyo. Walang bisyo, nagtuturo ng negosyo na galing sa puso. No? Galing sa puso ang pagtuturo. Kaya makakatulong sa inyo guys. Panoorin nyo, tiyagain ninyo ang aking mga video. No? Salamat sa inyong pagtitiis at pagsusubaybay sa aking YouTube. Huwag nyong kalimutang mag-subscribe. Push button guys. Subscribe kayo sa Jupiter's TV. Kasi marami pa akong mga negosyo, strategy, market strategy na ituturo. No? Salamat guys. Magandang gabi sa inyong lahat.